beloved, Boss Mike Cervera. Tinabla si Amy. Kasi kaninang umaga, naging topic ko ito. Yung bang meron daw binunyag si Amy na meron na daw kakasuhan ng mga senador na kaalyado niya. Tapos ang nangyari, biglang eto pinahiya siya ng kapwa rin niya senador. Ito ng ilang senador. Ito, makikinig kayo mga kababayan Tinabla si Amy. Mukhang tumatama ako rito mga kababayan ko eh. Bakit kanyo? Sinabi ko nga na baka gawa-gawa nga lang ni Amy ito. Ito na. Pasok! Tinabla ng ilang senador si Senator Amy Marcos na nagsabing pinagbabawalan silang magtanong tungkol sa mga matataas na opisyal sa flood control probe. Invento lang daw ang pahayag na yan ng senadora. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Ayan na nga, Mima, yung sinasabi ko na invento lang daw yung sinasabi ni Manang Amy na nakita niya na raw yung mga dokumento na nagsasabi na sa A15 may mas kakasuhan na. Bakit parang mas alam niya pa yung kaysa sa ombudsman? Ayun na nga. Wait lang, siya pa yung nag-conduct ng preliminary investigation. Di ba hindi naman? Ewan ko sa kanya. Bakit ganun? Tuloy natin Pinupuntirya ang Senado sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Senator Amy Marcos, base raw sa impormasyong nakarating sa kanya, ilang senador ang nakarating kasuhan sa susunod na linggo, tulad ni Senator Jinggoy Estrada at Sunod Villanueva. Ang pinagtataka pa raw ni Senator Amy, pagdating sa flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee, bawal daw silang magtanong tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal tulad ng mga nasa palasyo. Diba? Gumaganon ka. Gumaganon ka, diba? Ay, teka muna. Ano masasabi mo dyan? Kasi mukhang parang si Manang Amy, tingin ko gusto niya lang gumawa ng eksena para ipahiya niya yung kanyang kapatid na bukas ay liliwanagin nga po ng abogado sa Radyo Pilipinas. Kasama ka ba? Radyo Pilipinas. Kung ano ba ang mga magiging tuntunin at proseso para mabigyan na ng demanda o masampa na ng kaso itong Bakit kung nakakaalam niya boss, yung palace undersecretary? Bakit mo naman niya yung pakali na po ba? Ba't niya nakuha? Siguro gawa-gawa nga lang. Ito na. Hanggang sa mabababang position lang. Anong mabababa? Mababa ka! Diba? Sabi ni Manang Amy, mababang mababang antas. Mababa naman talaga siya. Lamang ng DPWH hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin. Sino bang big time ang binabanggit mo, ang gusto mong banggitin? Sino? Martin! Meron na nga Kabawalan kami. Sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Sabi ko na nga ba Alam nyo, mukhang may gustong palabasin si Manang Amy. Mina? Para bang tingin ko, gumagawa ito ng style para masira na naman si Pangulo. Kasi siya yung mag-a-announce, no? I-a-announce niya, yung pinopronounce niya at ina-announce niya eto nga, na meron na daw masasampa ng kaso sa 15. Tapos kapag hindi na naman natupad yan, baka yun, presidente na naman. Alam mo yun, para bang lagi na lang sasabihin ng tao, nangangako, kahit wala namang sinasabi. Di po ba? Pagdating naman po sa mga masasampulan, marami naman nasampulan. Kaya lang yung mga nasampulan, ay hindi lang yun yung ine-expect natin. Pero kung sabi nga doon sa
usapan namin kanina sa Bingador, maghintay-hintay lang. Papasaan pa, mapupunta din doon. Ano? Ito na. Pero tinablayan ng ilang senador. Yan na. Tinabla, mga kababayan ko. Yan yung masakit eh. Yung kapwa niya senador mismo sumasapal sa kanya. Diba? Kapwa mo senador sumasalungat sa sinasabi mo na Pinapalabas na fake news ko. So, nakuha yung information na yun. Parang gano'n. yun. Diba? Parang tama nga na parang bang gawa-gawa lang. Diyan sa PSA eh. Ano ko ba maasahan? Sige, tuloy. Yung minority at saka majority, wala nga kaming mga caucus, di ba? So paano sila mapagsasabihan? Number 2, si Senator Ping, chairman siya ng Blue Ribbon. So alam niyo naman, suplado si Senator Ping. So wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Hindi naman pala pinagbabawal. Sabi rito, nanonood kaya yung ex? Kaninong ex kay, kay Amy Marcos? At kung ex naman yon, sino naman yun kung ex ni Amy Marcos? Ano? Sabi dito ni J. Timblique, literal, or not, tigas talaga mukha ni Bababel. Grabe ka naman, Karas ko yan. Sige. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, imposibleng mangyari ang sinasabi ni Senator Amy. Wala raw nagbabawal ng kahit ano sa kahit sinong senador. So kung kinukontra ang sinabi ni Amy, ibig sabihin, gawa-gawa lang yun. Actually kami, kapag mayroon ng nag-disagree, it means na hindi talaga proven Na? yung sinasabi mo, like may doubt sila saan mo nakuha yan, ano direction mo, kasi kailangan natin dito evidence based tayo based on facts. Hindi pwedeng gawa-gawa lang kasi pag gawa-gawa lang yan, na-infection sa kanya kapatid. Teka muna, hindi ka na nasanay sa mga DDS. Ay kita mo, di ba, gumawa sila ng polvoron video na peke. Tapos gumawa sila ng mga hubad na larawan ng First Lady at Pangulong Bongbong Marcos na bumabatak daw. Tapos ito na naman, kay Manang Amy, issue na naman. Na tila ba sinasabi ng kapwa senador, peke nga. Ano ngayon? Pero yung ending pa rin nila sa issue nila, ano yung that's why yun lang naman talaga yung pinaka-big issue na nagawa nila na hindi nalilimutan ng mga Nanood kayo kay Mima para maliwanag yung boses. Ito, tuloy. Oy, Jay, Timblique, manood kayo kay Mima. Punta kayo sa channel niya. Ito. Karaw magalit si Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa anyay bintang at imbentong ito. Isa pang aligasyon ni Senator Amy, posible daw magamit ang budget para sa ayuda programs para pagulungin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagay na pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo. Sir, her opinion. Kababayan ko. Ay, ito, magsalita kami para tinig ka nila. Ayan ko, paano yan? Ganyan lang. Pinasisinungalingan ni Erwin Tulfo yung lahat ng sinasabi ni Amy Baba, nagpa-retoke ng muka at nagpa-service ng combination ng Botox, filler at formalin. Uy, grabe naman sa formalin! Ano yun, nakaagnas? Di ba? Sige, tuloy, Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na gano'n. So, I don't think so. Wala po, as Vice Chair, wala akong nakita. Wala. Pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Dinipensahan din ni Senator Tulfo kung bakit malaki ang pondong inilagay sa mga pang-ayudang programa sa loob ng 2026 national budget. Gayon din ang dagdag na pondo para sa MAIFIP o yung medical assistance. Kailangan naman daw kasi ng tulong ng ating mga kababayan at hindi raw yan magagamit sa mga pampulitikal na gawain. Sa ngayon, may nakahain ng AIX bill si Senator Erwin para isabatas ang paimigay ng ayudang ito. Ako, yan, mga ayuda na yan, mga kababayan, hindi ako sang-ayon. Ako din. Kasi alam nyo, yung parang pinaka-band-aid solution, ano lang yan band-aid solution lang yan
I think mas maganda, instead of ayuda, bigyan na lang ng trabaho para kahit pa paano nagkakayod. Kalabaw din naman, hindi yung umaasa lang sa bigay-bigay kasi I think baka mamaya pinangsusugal. Kaya nga, ito Diba? si Martin Romualdez hindi inisip yun nun eh. Ano nga, oo. Hindi, ganito mga minamahal. Mas maganda talaga na mas bigyan ng trabaho kasi long-term solution yun. Kasi yung Sabi mo mga makinig ka, Martin. boss. Joke. Hindi, ganito, tawag dito, mga minamahal. Mas maganda pa rin talaga na bigyan ng trabaho, kaysa naman sa pera. Kasi parang, hindi sila nasasanay na eh. Tapos pag di mo nabigyan ng ayuda, sila pa yung galit na galit. Oo nga. Diba? Diba? Kaya sana matuto na tayo sa mga pagkakamali ni Martin Romualdez. Diba, Boss Martin? Oo, diba? Boss Martin. Oo, wag mo nang gagawin yun ha. Yung mga ayuda na yan ha. Tama yun! Ganon! Tama yun! Boss Mike, nadamay na naman ng civilian. Oo. Ang tawag dyan, alam niyo kung ano tawag dyan? Collateral damage. So ngayon, paano ito, Mima? Sinungaling pala yan si Amy, ano? Sinungaling? Matagal na yun gawain niya na yan Kakasama niya sa mga DDS, yan yung nangyayari sa kanila. Alam niyo mga minamahal, kapag ang prutas na bulok, tapos yung prutas na fresh, kapag sumama yung fresh dito sa bulok, nahawaan siya Oo. So I think ganun yung nangyayari kay Madam Baba, 'di ba? Na parang kakasama niya sa mga bulok, naging bulok tuloy siya. Nalalason yung utak. Dito na tayo. Lamyan na yan ha. So yan, maliwanag na mga kababayan ko ha. Maliwanag na po itong tawag dyan. Itong si Amy ay gawa-gawa niya lang yung kwento para pasamain ang Pangulong Bongbong kapag hindi nagtagumpay ito. Actually, hinaman din siya ni Ombudsman Boying Remulla. Nasaan ba yung ebidensya mo? Hinamon siya ni Boying Remulla na sige nga, yung mga kakasuhan na yan, ilabas mo nga muna kung saan mo kinuha yung information mo. Parang hinahamon na siya ng debate Pero, ano nangyari? Kakalabas pa lang kasi ni Boy Remulla, nagpa-press con siya. So, nalaman niya yung mga pinagsasabi ni Amy Marcos. So, ngayon hinamon niya na ilabas mo yung ebidensya mo. Saan mo nakuha ito? Correct. So, ngayon alam niyo na yan. Our beloved Boss Mike Cervera.